Ang pagpapatuloy ng laban ni Gojo Satoru at ni Ryomen Sukuna sa loob mismo ng domain expansion ni Sukuna na ang Malevolent Shrine at kung paano siya binastos ni Gojo Satoru sa loob ng kanyang sariling domain. Pero kasama na rin dito ang kung paano katinding pambubugbog ang ginawa naman ni Sukuna dito kay Gojo Satoru gamit ang kanyang slashing attacks, gamit ang sure hit effect ng kanyang Malevolent Shrine. It is the updated weeb at sa video na ito ay i-feature natin ang chapter 226 ng Jujutsu Kaisen, mainly nakafocus sa laban nitong si Gojo at ni Sukuna. On the very first page, we can see the chapter title na The Decisive Battle in the Uninhabited Demon-Infested Shinjuku Part 4. So obviously, ito na ang Part 4 ng laban ni Gojo at ni Sukuna at kung hindi mo pa napapanood ang previous 3 chapters na tungkol din sa kanilang paglalaban, panoorin mo na yun. Kung makita natin sa pinakaunang panel na ito, sa previous chapter ay tinamaan na nga ng isang slash itong si Gojo Satoru matapos masira ang kanyang Infinity Void. However, as expected, hindi naman completely nabehead or na-decapitate ang ulo ni Gojo Satoru dahil hindi naman tinamaan ang kanyang buong leeg kundi isang daplis lamang. Dahil dito ay nagamitan pa ni Gojo ng reverse curse technique ang kanyang sariling leeg para i-heal ang wound na nag-open. Despite knowing na hindi naman patay si Gojo, nag-aalala pa rin ang mga allied forces, lalong-lalo na itong si Yuji Itadori dahil ito nga ang pinakaunang beses na magtamo ng damage ang kanyang Gojo Sensei. Dito nagkaroon ng panibagong pag-uusap sa gitna ni Choso, ni Hakari at ni Kusakabe na kahit na daw nakasurvive si Gojo sa slash na yon na ginawa nitong si Sukuna, still hindi pa rin yun safe dahil nasa loob pa rin siya ng domain expansion ni Sukuna. Therefore, the danger is still intact dahil nasa loob pa rin siya ng domain expansion at tatamaan pa rin siya ng sure hit effects ng unlimited pang mga slashes na nasa loob ng Malevolent Shrine. Sinabi naman sa kanya nitong si Hakari na hindi daw yun problema dahil kayang-kaya yung iwasan nitong si Gojo Satoru kahit pa sabihin nating balutin ang buong Shinjuku ng domain expansion ni Sukuna. Pero pinrangka naman siya ni Kusakabe habang sinasabing posible lang naman daw ang teleportation ni Gojo Satoru kung nagagamit niya ang kanyang curse technique dahil yun lamang yung compression ng paggamit niya ng curse technique kaya siya nakakalipat-lipat ng mga locations. And now nakagagamit niya ng kanyang domain expansion, hindi niya magagamit ng kanyang curse technique kaya siya ay nasa delikadong sitwasyon ngayon. Biglang ngumiti ngayon si Sukuna with a devilish smile habang si Gojo Satoru naman ay pinaliliguan niya ng napakaraming slashes. And as you can see sa panel, isang napakatinding panel ito na ginawa ni Gege Akutami wherein na-feature ang shrine ng kanyang domain expansion habang nasa harap naman ang pinupulbos na katawan ni Gojo Satoru. We can also see sa panel na ito na nangangalat na ang dugo ni Gojo Satoru at talagang tinatamaan siya ng mga slashes na ito dahil as of the moment naka-turn off nga ang kanyang infinity pero hindi siya namatay dito kaya hindi pa nasatisfy si Sukuna at nilapitan pa siya para mag-engage into a hand-to-hand close quarters combat. Although in a dire situation, hindi pa rin nagpatalo itong si Gojo Satoru kaya nagkaroon sila ng palitan ng mga atake. Nagpatuloy ang sagupaan sa gitna ng dalawa gamit ang physical nilang abilidad hanggang sa dumating sa punto na para bang nagkaroon ng konting face-off ang dalawa thinking what the other might think. Si Sukuna na iniisip at nabibilib kay Gojo Satoru na napakatindi pa rin daw at kaya pang gumalaw ng napakagaling ni Gojo Satoru despite having so many injuries, so many wounds at habang ginagamit ang kanyang reverse curse technique, nag-aagawa niya pa ring labanan itong si Sukuna as if para bang nakikipaglaban lang siya normally. While si Gojo Satoru naman na-realize na hindi talaga actually si Sukuna ang parabang center or ang heart ng kanyang Malevolent Shrine kung hindi ang mismong parabang temple na nabuo ng ilatag niya ang kanyang domain expansion. And luckily, hindi lang si Gojo Satoru ang nakarealize nito kundi ang mga allied Jujutsu forces pa na nanunood ng livestream ng kanilang laban. Naitanong dito ni Yuji kung sakaling sirain daw nila ang temple na yon, makakapekto daw ba yun o matitigil lang domain expansion nitong si Sukuna. Pero sinagot siya nitong si Meimei at ni Kusakabe na hindi daw yun ang case dahil most of the time may mga nabubo daw talagang para bang mga background or materials sa loob ng isang domain expansion na nangangahulugan lamang na isang symbol lamang ito ng domain at hindi talaga ito tangible or nagagalaw. Nasabi din dito ni Meimei na kung sakaling totoo daw na pwedeng sirain ang temple para matigil lang domain expansion itong si Sukuna, siguradong si Gojo Satoru unang makakaisip nun dahil nasa kanya nga ang Six Eyes. Ang Six Eyes na nagdudulot sa kanya ng napakadaming knowledge as if nagiging siyang isang genius na all-knowing. Kaya nasabi nila na the very fact na hindi yung tinatangkang sirain itong si Gojo Satoru only means na hindi talaga yun ang katotohanan.
Now although in a very huge pinch na nga itong si Gojo Satoru, biglaan niyang ginamit ang new shadow style, Simple Domain. Gulat na gulat ngayon si Kusakabe at itong si Yuji dahil hindi makapaniwala si Yuji na kaya daw palang gumamit ng Simple Domain ng kanyang Gojo Sensei. In-explain naman sa kanya ni Kusakabe na it's not that hindi nito kayang gumamit ng Simple Domain, but rather kaya niyang gamitin ang Simple Domain pero hindi niya alam kung paano ito ituturo dahil isang genius itong si Gojo Satoru at hindi na siya nagdaan ng training para matutunan kung paano gamitin ang Simple Domain. Hindi niya kayang i-explain sa mga tuturuan niya kung paano yun i-deploy. Nang dahil sa naibigay sa kanyang oras ng kanyang Simple Domain ay nagamit niya effectively ang kanyang reverse curse technique, kaya kitang-kita natin na unti-unti nang nagre-recover ang katawan ni Gojo Satoru. Hindi naman makapaniwala itong si Sukuna at patuloy pa rin siyang pinapabilib ni Gojo habang iniisip niya na kinounter siya nitong si Gojo gamit ang Simple Domain habang gumagamit ng reverse curse technique at habang nakikipaglaban pa sa kanya fist fight. Pero dito hindi naman gaanong nabilib itong si Choso habang sinasabing kahit pa daw kayang gumamit ng Simple Domain itong si Gojo, ang Simple Domain ay hindi talaga pala actually isang counter sa domain expansion but rather isang parang temporary solution lamang dahil nagdi-disintegrate din ito tuwing makakatapat ito ng isang tunay na domain expansion. Nagpatuloy ang laban sa gitna ni Gojo at ni Sukuna still sa loob pa rin ng domain expansion ni Sukuna na ang Malevolent Shrine. May kita natin dito na medyo naging confident na si Gojo habang nakikipagbakbakan siya dito kay Sukuna. However, with just a single moment, tinamaan na naman siya ng slashes and we can see na talagang tumatama ito sa katawan ni Gojo. However, gumamit na naman siya ng panibagong Simple Domain. So basically, this is the second time na gumamit ng Simple Domain si Gojo Satoru sa laban nila nitong si Sukuna. Now it only means na hindi lamang ang kanyang domain expansion ang kaya niyang gamitin more than once in a day, kundi maging ang Simple Domain at ang iba pang new shadow styles. Maging itong si Choso na ine-expect na matatalo na itong si Gojo nang dahil nga sa mag-disintegrate na ang kanyang Simple Domain hindi makapaniwala na nakapaglatag pa si Gojo ng panibago. However, dito na nagsimulang magkaroon ng confusion sa kanilang paglalaban. Nagtataka na ngayon si Sukuna at ang iba pang mga karakter na nanunood ng laban, kasama na si Yuta, si Kashimo Hajime, si Hakari at maging si Kusakabe dahil napansin nila na tinurn off na ni Gojo at itinigil niya na ang paggamit niya ng reverse curse technique para i-heal ang kanyang katawan. We can see na habang nakikipaglaban siya dito kay Sukuna in a fist fight or in a hand-to-hand battle, hindi na nagre-recover ang kanyang mga wounds at tinatamaan pa rin siya ng multiple slashes. So it might mean na talagang nasa limit na si Gojo Satoru tulad na lamang ng nabanggit dito nitong si Ino habang nakikipagtalo siya kay Yuta. Sinabi ni Yuta na imposible yon at hindi pwedeng mag-run out of cursed energy itong si Gojo. Pero sinabi naman sa kanya ni Ino na kahit na daw gaano pa kadami ang cursed energy reserves matapos nitong gumamit ng domain expansion ng dalawang Simple Domains at ang patuloy pang paggamit nito ng reverse curse technique hindi malabong na-reach niya na ang kanyang limit. Pero dito pinatunayan ni Gojo Satoru kung bakit sa kanya naibigay ang title na The Strongest. Dito ay makita natin talagang ang dami ng sugat ni Gojo Satoru mula sa slashes ni Sukuna at hindi na ito nagre-recover. Pero dito nagkaroon ng parabang isang editor's note na nagsasabing going to lose, it's Gojo Satoru at dito na nga magsisimula ang napakalupit na pagbawi ni Gojo Satoru. Makita natin na bigla nitong niyakap si Sukuna na parabang tapos na ang kanilang laban, na parabang nagbabati na sila. And as you can see from the panel, nilock-in niya pa ito sa pamamagitan ng paghawak sa ulo ni Sukuna. Si Sukuna naman hindi makapaniwala at hindi din niya ina-expect ang ganitong move na gagawin ni Gojo. Pero na-realize niya na habang tumatagal ay mas parabang bumilis lalo ang movement speed ni Gojo. Dito ay nagsimula nang ma-realize din itong si Yuta Okutsu na hindi pala ang kanyang limitations ang dahilan kung bakit hindi siya gumagamit ng reversed curse technique. Hindi siya makapaniwala pero this is his first time seeing somebody na gumamit ng reversed curse technique hindi para i-heal ang kanyang sariling katawan or ang kanyang physical aspect, kung hindi para i-recover ang kanyang burnt out na curse technique. As if dahil nga gumamit siya ng domain expansion hindi niya magagamit temporarily ang kanyang curse technique, kaya instead ginamit niya ang kanyang reverse curse technique para ma-recover niya ang kanyang curse technique at para magamit niya na ang kanyang mga skills kasama na ang purple, ang blue at ang red at ang kung ano pa mang bagong skills na na-attain niya matapos ang training.
And here we can see na si Gojo Satoru, despite having so many wounds at so many damages na na-incur sa kanyang katawan, pati na ang kanyang kanang mata na nasugatan na, tinututukan niya ngayon ng isang finger gun itong si Sukuna habang nilalock in ng kanyang katawan gamit naman ng kanyang hita. He then deployed Curse Technique Reversal Red sa mismong ulo nitong si Sukuna, isang direct hit right in front of his face na dahilan kung bakit tumalsik nga ang King of Curses papunta sa temple o ang sinasabi nilang heart ng domain expansion nito na ang Malevolent Shrine. And then here we can see na hindi lamang ang Malevolent Shrine Temple ang nawasak kung hindi maging ang kaliwang parte ng mukha nitong si Sukuna. Just imagine, kung ang simpleng atake lamang ng red nitong si Gojo Satoru nawasak na ang kaliwang parte ng mukha nitong si Sukuna, paano na lamang na-block ni Sukuna ang kanyang 200% powered up Hollow Purple? So it gave me an assumption na hindi talaga na-block ni Sukuna ang kanyang Hallowed Purple na inilaunch niya noong nag-i-initiate pa lamang ang laban sa gitna nilang dalawa. I think nang ma-realize ni Sukuna na talagang hindi niya kayang itik ang Hallowed Purple, i-denudge niya yun para hindi siya ma-disintegrate. However, magbalik tayo sa pangyayari ng huling panel na ito, wasak na nga ang kaliwang mukha ni Sukuna at si Gojo Satoru naman ay unti-unting nagre-recover. At makita natin na it's as if scars na lang ang natitira and within no time, fully recovered na si Gojo Satoru gamit ang kanyang reversed curse technique. Habang sinasabi kay Sukuna na geez, what a pain in the ass. As if para bang nakikipaglaro lamang siya kay Sukuna at tinatrato niya lamang ito ng hindi seryoso. Pero kung titingnan natin, it is not the average fight sa Jujutsu Kaisen. Ito ang pinakamatinding laban talaga na nakita ko din sa buong series. Pangalawa sa pagkikipaglaban ni Hakari Kinji kay Kashimo Hajime. And medyo meron nga din tong similarities, but this fight is just higher into a certain degree. Literally the best overall fight in the series at siguradong sa susunod pang mga chapters magpapatuloy ang laban na ito at mas lalo pang tataas ang standards ng Gojo versus Sukuna. And I just want to include, hindi pa ginagamit ni Sukuna dito ang kanyang 10 Shadows technique, ang Tranquil Deer, and most especially si Mahoraga. At hindi pa rin naman nagagamit ni Gojo Satoru ang mga bagong skills na tinutukoy niya. So surely there will be so much more into this fight, but sadly magkakaroon ng chapter break next week, so you can expect ang sunod na chapter i-release natin next week. Kung nakaabot ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time, kaya huwag mo kalimutang iwanan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para palagi kang updated sa bawat chapter release natin ng mga bagong chapters ng Jujutsu Kaisen. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.